hihiin ng mga tao, nagkatakot ng mga tao. Siya ang pinakamalakas umani. Pero hindi nalalaman ng farmer, yung kinakain ng hybrid na yan, kung hindi mo pinapalitan, mauubos yan, dadating ang lupa. Ang pag-aaral ko, pag hindi lumaba yung mga magsasaka sa pagtatanim ng hybrid, 3 to 5 years from now, magsha-shutdown yung lupa. Sa halip na yung pataba kong ginawa, 3 to 4 bag lang ang kailangan nyo per hectare. Baka after 5 years, 10 na. Hindi ko alam, baka kulangin pa rin yun. Kasi nga, yung sustansyang nawala. At kung titingnan natin, yung patabang binibili nyo, kaibat lang na macro, tatlo. Yun lang nitrogen, phosphorus, potassium. Pero kung gagamit kayo ng sulfate, makakakuha naman kayo ng isa pa, sulfur, na kailangan din ng halaman. Ngayon, yun nga, isang problema natin dyan sa mga hybrid na yan. Sa Cabanatuan nga, nagtataka ako eh. Ang pamimigay ng botoron, 7,000 na hybrid. Pero ang implant, 500 lang. Pinupusto nila ng todo. Siguro, wala ring knowledge ang government natin na ang asa utak nila, ang alam nila, aani farmer. Ang problema naman, yung lupa ang masasakripisyo. Kung sakali man na tama yung iniisip nila. Kaya siguro, itong nangyari natin sa ginagawa ko na to, buti ando si Mang Maning, naturuan niya ako. Yun nga, yung tungkol doon sa nutrition farming na to, na tinuro niya sa akin. Actually, yun yung tinitimpla ko sa pataba eh. Medyo malaki ang cost kasi lahat ng materialis ko nanggagaling ng US. Kung titingnan nyo si Yara, di ba may mga micronutrients yun? Let's say itong copper, manganese, iron, magnesium. Ang totoo nun, nakalagay lahat sa paano. Nagdagdag pa nga ako kay doon sa gawa ni Yara eh. Kargado yung Yara Mila? Mas kargado nung atin ng micronutrient na imported, hindi sa local. Kasi ang halaman kasi, ang kailangan niya 16. 9 na macro at 7 ng micro. Ang problema, 3 nga rin nabibili eh. Kung sakali mo meron kayo sa lupa na 7, saka 3 yung binili nyo, nawawala yung 6. Kaya nga yung lupa, hindi na natin mapaanin ng matino. At ang nasa sakripisyo, kung mga may history yung lupa nung gawin ng Panginoon, na nakadepende yung katawan natin sa lupa. Kaya pag hindi natin pinakain yung lupa, yung halaman magluloko. Ang nangyayari sa magsasaka, pinakakain yung halaman, hindi yung lupa. Kaya kung yung lupa ay mapakakain natin ang tama, bahala na yung lupa doon sa halaman. Aalagaan din sa akin. Kaya ang isa pang nakatatakot ng mga binida niya sa akin, let's say sa amin sa lugar sa Mayapyap. Isang barangay yon, tamang daanan siya. Binida niya kasi sa akin, alam mo Marvin, yun madali lang naman kang malaman kung yung lupa ayos o hindi. Ang palatandaan pala, butika. Sa amin sa Mayapyap, ang butika, 5. Ang ibig sabihin ng butika sa isang lugar na dating wala nagkaroon, palatandaan kaya na yung mga tao doon sa lugar na yon kumakain ng pagkain walang sustansya. Dahil pag nagkasakit, saka pupunta sa butika, bibili ka ng gamot. Pero kung yung lupa ay nakaayos, kaya nga yung mga nung araw, kung titingnan natin, bakit merong 100 years na namamatay? O kaya naman yung mga 90 bago mamatay. Dito sa atin ngayon, sa panahon natin, 50 patay, na-atake. Kung ano-anong sakit na ang dumadabo. Kasi ang problema nga lang lupa. Na pagka hindi natin naiayos yan, dadating ang panahon, yun nga, na kung sino yung susunod siguro sa amin, kung sakali nung may tiwala sila, na talagang yung pataba, tinitimpla ko ng tama. Sa totoo lang ang isang problema pa natin yung pag-i-spray ng pulya. Dapat regular sana. Kasi napansin ko, bakit yung tao 3 beses kumakain? Nagmimerienda pa kahit nakaupo. Tapos yung palay, o anumang sabihin natin sa palay tayo, patatabaan ng 3 beses, bahala ka na sa buhay mo yan. Parang may mali ata. Kasi nung talunin ko si Longpin, sa totoo lang, tinignan ko yung record ko, hindi ko nga lang nadala eh. Halos every 10 days o 8 days, nagbobomba ako ng pulya. Kasi alam kong kailangan ng palay. Kaya na, isang problema, hindi ko rin mautusan yung mga tao, mahirap mag-spray. Sa totoo lang.
Ngayon, kung sakaling mag-i-spray ka, nung may field ako sa field rice, alam niyo kung ano ginawa ko? Every 5 meters, gumawa ako ng daan. Nung matamnan na, binunot ko yung ano, yung, yung isang tundos doon sa ano, para ako may daanan. Kaya lang, alam niyo kung ano nangyari nung ha-harvest na ako. Ubod ng lalim ng putik, may gitsampi. Kasi kada daan mo pala, nag-i-spray ka. Babaon yung ano mo, commission nga, nung minsan, putik pa ako masubsub eh. Buti nakahawak ako doon sa palad. Ngayon, meron namang paraan ngayon. Ang problema naman, napakamahal. Hindi natin kakayanin. Yung drone. Oo. Kaya kung titingnan natin, nung makarating dito ang drone, ganun ka-advance sa technology ng US sa atin, sila gumagamit ng drone. Pero nung una, ang gamit ng mga magsasaka sa US, aeroplano, mga big time. Tayo, talagang manual lang tayo. Ngayon, andito na rin yung drone, nakarating nga sa atin. Ang problema naman, yung bulsa mo. Kaya may 1 billion kang alaman para makabili tayo. Ito yata yung sir, sabi ng Oo. galing ko yung rice. Napakamahal nung drone. Pero andyan yung isang technology na maganda. Obligadong, base doon sa pag-aaral nga alam nyo ba yung foliar spray? Base doon sa pag-aaral ng US, 100% na mas nakakain ng halaman yung pagkain kaysa rin sa lupa. Yun yung isang Pero ang turo ng iba, mas kailangan doon nung lupa. Totoo rin yun. Pero obligado kasi meron sa dahon. Hindi nyo ba napapansin yung tao pagka nagkasakit? Hindi ka makakain. Ano gagawin siya? Dextrose ka. Para sa ayaw sa gusto mo yung pagkain kasi mamamatay ka. Kaya yung halaman parang ganun din. Kailangan din niya ng supplement. Lalo na sa panahon ngayon. Nakalimutan ko Leala nung ibinida sa akin ni Mang Maning yung tungkol doon sa in-emphasize siya sa akin yun Nung panahon ng dinosaur. Pagka nanonood tayo ng film, nakalimutan ko yung merong isang mabaksek at saka yung isang mabait na yung mahaba leeg. Akala mo siya giraffe. Ang timbang pala nung na yon, parang may hawig sa rhinoceros yung dinosaur na yon. Alam niyo kung gaano siya kabigat? 30 tons. Saan ka nakakita ng hayop na 30 tons? Na ang sikreto pala nun, alam mo kung ba't niya nasusupplement yung gaano kabigat kay 30 tons. Samantalang kung i-compare mo yung baka, pakaliit to ang tanong, ilang kilo ba yung baka? Sabihin mo 800. Di sabihin na natin, 1,000 na yung pinakamaganda. Di ibig sabihin 30 baka yung yung kapasidad niya. Pero bakit kanya nasusustinahan yung katawan? Palatandaan nyo na yung lupa kanon mayaman sa lahat ng mineral. Na yun yung nagsusupplement lahat ng kailangan niya kahit ganun sa kabigat. Talagang yung lupa ang kailangan iayos. Kaya nga kahit ako magkagastos ngayon, actually kada season nag-a-adjust ako ng formulation ng pataba ko. Hanggat kakayanin ko yung presyo ng mga materyales. Ang totoo nga niya na para nakaka 400,000 na ako mahigit doon sa binili kong materyales Ano pa lang yun, ang pinag-uusapan natin, foliar pa lang yun, nung galing na US Yun talaga yung hinyahalo ko kasi gusto kong makita ng farmer yung kuminsan nga, nananalangin ako sa itaas na kano ibabat daw gusto kong tumama sa loto. Pamimigay kay pataba para masubukan lahat ng farmer. Kasi kung hindi, kasi ang mabigat kasi lalo na sa Pangasinan, ang nila, ang prinsipyo nila, to see is to believe. Ngayon, kung binigay mo yung pataba, nakita yung talab, kaya lang, hindi ko naman kakayanin dahil malaki rin yung cost ng yung paggawa. Ang laki ng puhunan doon sa Ngayon, nung turuan ako ni Mang Maning, nakuha ko na lahat yung tamang nutrisyon. May nag-aya sa akin sa Manila, sa wildlife ba? Nung panahon ni Pinoy, maganda nga sana merong open forum doon, every third Saturday. Nagugul ako ng oras doon kasi marami kang matutunan, marami sasalita. Nung nagpupunta na kami ron, nakamit kami ng chemical engineer na may research sa palay. Na wala rin nakakaalam nito kasi hindi rin sa paniniwalaan kasi sarili niya research yun. Tinuruan kami. Yun yung isang dahilan kung ba't ako nanalo sa palayamangan. May sikreto pala yung buto ng palay para umani ka ng marami rin. Para bang kung ikukumpara natin sa tao yung buto ng palay, para bang si Pacquiao at saka si Muhammad Ali,
Pwede mo bang paglabanin yan? Kahit gaano kagaling si Pacquiao, hindi siya umra rito kasi iba yung katawan nito. Yung katangian niya. Yung palang palay, ganun din. Pag pala malalaki yung buto ng palay, malakas sumali. Kaya nung lumabot ako sa contest, tinuruan ako ng chemical engineer. Hanapin mo yung kaya mabibigat. Kaya nung nag-i-schooling kami ron, pinahirapan din kami. Alam mo ba yung palay, di bubuhos na dyan sa table. Ang gagawin namin doon, isa-100 yun. Di isa-100. E di 10 100 ngayon yun, di 1,000. Yung 1,000 na yun, isa-isa namin binabalatan yun. Talagang kakaiba yung turo niya, balat-balat. Kaya ako pinababalatan sa amin to. Nung pala, tinitingnan niya yung yung kung gaano kabigat yung nakakabit na ipa at saka yung bigas na kailangan malaman namin yung weight per piece. Kasi hindi naman pwedeng timbangin yung 100 buti lang. Kailangan 1,000 para makuha yung weight per piece nung Kaya yun yung isang sikreto ko doon sa doon sa paglaban. Na yun nga yung 2-0. Ngayon nung naman to, sweat ng 2017, talaga sinuswerte ko doon sa mga nangyayari. Gumawa yung field rice ng may pumasa. Ang numero 398. Nung makita namin na ang laki ng buto, yun yung tumalo kay Longpin, yung 398 na numero. Mas malaki kay 240. Parang ang karakteristik ni ni 240 ay ni 398. Yung 5 butil ni Longpin, 3 lang ni ni 398. Hindi alam ngayon ng hindi nire-research yung field rice ito kasi siyempre iba yung nakatuklas nito. Kaya nga nung gamitin ko to nung naglabanan kami, kumani ng si Longpin sa isang hektarya, ko yan ang inanin niya. Naka 7 tons. Sa tansya nyo, may paraan ka pang manalo ron, i-inbreed yun sa'yo. Wala ka nang iintayin pang Ako tanggap ko sa sarili ko na natalo ko. Na kaya totoo yung yung sikreto ng bigat ng palay. Alam niyo nung inani yun sa akin naman. Ang inani ko 7.1 tons. Nadali ko siya ng 2 kabando sa kasi paramihan nga ng ani. Kaya yung research sa buto ng palay, ang totoo niya yung ginagawa ng mga taga-DA. Total, may pera naman ng government natin. Dapat sana yun na ipatanim sa magsasaka. Sila bibili. Maraming aanihin Ba't kailangan ba ng magsasaka na kailangan sobrang lambot? Ang mahalaga, may makain. Kaya itong 398 na to, 240 na to, ito yung maganda sanang itanim. Ang isang malungkot lang yung kasi co-op din ako, about sa seed grower kami. Hindi namin malaman. Nag-meeting kami, pinatawag kami, emergency daw yung meeting. Nung nag-meeting kami, nakalagay doon sa blackboard ng manager namin. Kailangan daw, nagpapatanim daw ang government ng Isang kooperatiba lang yun, Halos, nagpapatanim ng 50 hectares na 160 at saka 200. Mahinang umani yun. Masarap. Oo. Yun nga. Kaya, dapat sana ang targetin yung malakas umani para talagang Pilipino, maraming kainin na yun. Kasi nakadepende tayo sa bigas Kaya yung dalawa na yung problema, sinira nung mga mamimili. Labuhay ka ang bigas yan. Siya ngayon, ba't nung government pinamimigay, priority yung Longpin? Yung Longpin. Oo. Yun na nga. Kasi nga siya yung may record na mas malakas umani kaysa kay SLA. Nasa pawa na si SLA kasi sira na. Kaya nga ang mangyayari, tama yung, hindi ko alam kung tama yung prediction ko na ang mangyayari nga, hindi nila alam na magsi-shutdown ngayon lupa. Dahil doon sa lakas ng ani ng Ang totoo, may naka-inject kasing bacteria doon sa doon sa mga seed ng mga hybrid company na yun. Kaya hindi ba kayo nagtataka bakit ang bilis lumaki? Tapos ang tako sa pataba. Yun yung isang ang masama lang sa kanya, kahit patabaan mo siya, sa ayaw at sa gusto mo, may kinakain pa rin siyang inuubos doon na hindi mo alam. Na kailangan na yung farmer naman hindi nag-i-invest sa lupa yan. Pagka hindi tayo nag-invest ng mga tamang sustansya sa lupa, talagang ang lupa natin. Kaya ang nasa sakripisyo katawan ng tao. Kaya ang sakit natin ngayon. Pagtataka kahit bata may sakit. Kung anong buko ng mga tumutubo sa katawan ng tao dahil yung pagkain nga natin hindi na safe. Dahil kargado na ng synthetic na pataba, kargado pa ng lason. At ang totoo niyan, yung mga technology ko sa field rice na siyam na season,
Hindi ako unabis na gumamit ng lason. Kahit anong lason, hindi ako gumamit. Kasi, tinuro sa akin ng plant nutritionist, pag balansyado yung kinakain ng palay, makikipaglaban sa insekto. Kaya lang kumakagat yung insekto, alam na mahina. At yung tao, ganun din ata ang nangyayari. Mahina yung katawan mo, kakapitan ka ng sakit. Pero patibayin mo yung katawan mo, tama yung sustansya, gawa nagtatanim ng gulay mo, titibay ka. Yun yung isang ano. Ngayon, itong pataba ko na ginawa na ito, kung natutunan ko yung paggawa ng probiotics o microorganism, may naka-inject akong 6 liter per bag. Ibig sabihin, kung gagamit ka ng 4, edi 6 times 4, gano'ng karaming probiotics yun sa per hectare. Kaya dadating ang oras, madidevelop yung lupa sa tagal ng panahon kalalagay. So, mga ilan years bago mamit yung Base doon sa kasama ko yung nung mapansin niya, nung 4 na season niyang lagay, maganda rin ang epekto. Kaya lang ang problema, depende rin sa sira ng lupa kung paano maibabalik yung Paano muna, sir? Soil analysis mo na. Yun yung isang advantage ko sa lahat ng gumagawa ng pataba. Meron kasing tinatawag na pagka kasi nagpapatest tayo ng lupa. At totoo, may problema sa Merong problema doon sa soil analysis ng lupa. Hindi ba kayo nagtataka? Pag ina-analyze kasi yung lupa, kaya nagkaka-error, kukuha ng sample doon sa bukid. Gigilingin nila yung lupa. Patutuyuin na todo ng tuyong-tuyo. May ipapatak silang mga chemical para kulang ng NPK, phosphorus, at saka potassium. Yun lang 3 ang na-detect nila. Ngayon, isang problema ron, tinesting nila yung lupa, dry. Di nakuha nila yung result. Ang hindi nila alam hindi pa lang kung hindi nila nadidiscover. Sabi ni Mang Maling sa akin, ba't pag naglagay ka ba ng pataba tuyo? Natural, may tubig. Pag pala nagkatubig ulit yung lupa, magdidikit na naman siya ng panibago. Ngayon, ang isang kagandahan ng pataba ko sa lahat, na pwede ko nang lahatin, nung ipinatest ko yung lupa ko, yung pataba na ginagawa ko nung araw sa PCA, sa Philippine Coconut Authority, ang pH na 7.6. Kaya kung 5 yung lupa mo, sabihin natin 7.5 plus 5. Pag tinotal mo yun, 13.5. Pag hinati mo yun, ibig sabihin, nag-adjust na yung pH ng lupa mo kahit pa paano, okay siya. Yun yung isang kagandahan nung pataba natin na yung pH ng kahit pa paano na i-correct niya. Kaya na nakadepende rin sa acidity kung hindi sa baksak na baksak, kakayanin niya. Yun yung isang tinuklas ko sa pataba. Ngayon na isa pang mabigat. Yung di-discover merong isang company kasi na discover na isang pataba na binibenta nila, kaya lang alalay company. Yung X-Factor na ginawa ng Jem Saka. Silica yun. Nasilica ngayon sa market, 240 per kilo. Yung pataba ko, nag-inject ako ng almost 5 kilo per bag. Kaya nga doon pa lang sa microbat saka sa maganda na yung composition niya. Ang gamit ko pa yung rock phosphate. Na kaya nga ang formula ng pataba ko 080. Kailan po yung resource naman? Binagit sa akin si Wala Saragos eh. Kaya paano to? Ang daming in-offer sa akin na gamitin ko. Na pataba. Ay ngayon. Pakita ko sa yung sample. Marami silang inalo sa akin, nilalok pat mga kumpanya. May mga foliar. Ito Paano? Oo nga, gagamitin mo lang. Hindi wala naman explanation. Paano mo? Imported lahat yan yung kaya Ayun nga. organic siya. Ito bilang kayo ay nasa Sarili natin. kooperatiba na, huwag na ho kayo magpapadala doon sa mga Commercial. different agri companies na pupunta sa inyo. Sir, magpa-meeting mo tayo sa inyo. Tapos, ikukorap ka rin eh. Meron po kami sample. Hindi yun. Kung araw, sinubukan namin na maging distributor ang grupo natin. Nangyari. Pero talagang
Hindi mo kasi kayang sabayan talaga ang Multinational. pera. Iba kasi ang pera ng cooperativa. Limitado. Oo. Isipin mo, uutang kami sa land bank kay ganun na interest. Yung aming kalaban umutang sa Metrobank, umutang sa Million. billion. Ang interest lang nila, 2.5%. Pinamataas na yung 4. Sa amin, sabihin mo ng 6 na lang. Di talo ka na kagad. Paano kung nag-12? Kung nag-1% per year? Doon tayo talo Yun ang hindi na nakikita na dahilan. Kaya, kapag kayo ay inimbitahan, sa totoo lang may sarili na kami protocol. Kailangan gumawa kayo ng protocol ninyo kung ano lamang ang dapat gamitin ng inyong miyembro. Tumuto kayo doon para makatuklas kayo na pare-parehas kayo umaani ng maganda. Hindi yung inaabala kayo ng mga yun Alam ba ngayon na nakakalungkot? Ang Department of Agriculture natin, nangangailangan ng agriculturist. Pumunta ka sa Department of Agriculture nyo. Ilan ang agriculturist doon? Baka nga wala na Kulang na. Minsan Tama po yun. nagkakailan. Nakaranasan ko yun. Mamaya. Nasaan yung mga bagong graduate ng agriculture? Si Bang, Nandun sa mga naging ahente, taga-benta ng lason. Tama po ba? Tagaligaw ng teknolohiya. ay, tama. Nakakahiya man sabihin, nakakaawa yung mga bata. Nakukurap nila yung pag-iisip imbis na magserbisyo ng maayos sa bayan, na tulungan ng mga magsaka. Isipin mo kung sino-sino kumpanya kinurap yung bata. Benta mo nga paliwanag mo ito, walang kaalam pa yun. Natutunan lang niya. No? Nung siya magaling na, tuwan-tuwa naman si magsasaka. Hindi niya alam. Yung binibili niya, yung mali doon sa kanyang halaman. Yes. Kaya, kung merong magpupunta sa inyo, medyo magpakipot na kayo ngayon. Kaya hindi na kami yung nag-entertain ng gano'n. Gusto mo, mag-demo ka sa aming area. Pakita mo muna sa amin. At kami, pag kayo nag-click, edi, saka tayo magpapamiting. Kasi, ilang dekada na, ganyan na lang palagi. Pupuntahan yung Maudon. Every year. Noong una pa, Every ganun. season. Nakaranasan nun. Ng pilot project. Si Brad Teddy, ano yung mahal niyo dun sa sa Bacolor? Si Janet. Engineer po yan Ano? Hindi, si Janet parang doktora yata. Hindi, engineer yun. Janet? Kapatid niya yung konsyal. Janet. Hindi, baka naman agricultural Awesome. engineer. Hindi. Hindi, nung dumating ako ron, kasi kasamaan ko yun. Kasama ko sa, sabi na, sir. Kung hindi ka umalis dito, ikaw ang pwesto dito. Kasi nung araw na yon, nung panahon yon, ganito, ang pinapasok, mga teacher, mga kung ano-anong kurso, nasa agriculture. Kasi ngayong mau nila, engineer po yun. No ka rin? Yung Bacolor. Bacolor. Color. Kaya mga agriculturist, Aliyo talaga. ginaganon kasi politika yung Politika lang. So sabi niya, Gusto iyo po. sir, sabi niya, kung hindi ka lang mo sila, ikasang may hawa. Sabi ko, taga-Mexico ako hindi naman ako taga-Bacolor. Kaya siguro, tinanggal ako ni Mayor. Yun lang naman ang Ano sumikat reason. yung kursong agriculture. Ngayon, wala na Political kasi. Kaya nga kanina, yung opening ko sa inyo kanina, tatanong ko sa inyo, ilang beses kayo bumisita ng doktor sa loob ng isang taon? Mga 2 beses, 3 beses, tamo ba? Ngayon, ilang beses ka naman kang ikaw na pumunta sa agriculturist para magtanong? Sabi niya, wala. O dinalaw ba man lamang kayo ng inyong agriculturist? Sabi niyo, naku, kailangan hindi nangyari. Matagal na. Noon. Sabi siya ngayon dumadaan. Ngayon, in fairness sa kanila, Yung ano na mismo farmer. in fairness sa kanila, sa totoo lang, naawa rin ako sa mga technician ng Department of Agriculture sa lokal. Pagkat wala ka rin magagawa kung ano iutos ni Mayor Pag hindi mo sinunod, magiging collector ka na lang sa palengke. Ha? So, yun ang isang disturbance din na nangyayari sa sakahan. Kaya tayo hindi umunlad. Kasi,
hindi na po professionalize yung talagang kung ano yung linya nila. Kung yun ang linya nila talaga, hayaan mo silang gampanan, dedicated yun sa mga magsasaka. Pero ngayon, hindi nangyayari dahil awak sila sa leg ng politiko. No, siguro lang na si mga mandapas.